Welcome back to my channel, no? Alright. So, live lang tayo saglit. Live lang mo tayo saglit. Saglit lang naman to. Naka-live po tayo ha. Talagang on air po ito. Naka-live po talaga tayo, no? So, hindi siya re-live. Hindi live. Kaya pwede nyo panoorin ng via replay and ayun nga. Huwag nga dyan. I-upload naman din natin to sa ating channel ng YouTube and TikTok, no? Alright, ito nga, pag-usapan nga natin about nga dito sa issue nga dito kay, dito nga sa Senate na nangyari. So, hindi ko naman napanood ng buo, actually. Hindi ko napanood ng buo, pero yung mga part na video na, napapanood natin. Kasi, busy tayo, busy. Busy sa work. Oo. Busy sa work, tapos sila, busy. Busy din kakakurakot. Nakakurakot. Alright, ito nga pag-usapan nga natin about nga dito sa pamilya Diskaya, dito sa mag-asawa. Alam nyo, napakahirap po ng dinadaanan nito mag-asawa. Although meron naman po talaga silang kasalanan, pero napakahirap po ng ginagawa nila. Napakahirap po nung magsisiwalat ka. No? Alam nyo, kasi mga kababayan, may mga tao po talagang, alam nyo, minamind condition ng mga tao or ginagawang biro or bukod doon sa biro may ginagawa ding tinitwist yung istorya, 'di ba? Yung mga animal na mga wala naman talagang mga kumbaga mga ang tawag nito mga buwisit, no? Mga buwisit na yan. Hayop yung mga yan, no? Kahit na ganun yung nangyayari sa bayan natin, ang sisi pa rin nila kay Duterte. Diba? Ang tindi ng mga animal na yan, sobra. Hindi na kasalanan ni Pangulong Duterte, pero ang sisi pa rin nila kay Duterte. At panoorin natin yung video. Ito muna kay Mr. Diskaya. At ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Agap Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan. Grabe yan, no? Isipin nyo, may sumama pang mayor. Akala ko puro congressman lang to. May sumabit na mayor. Taga Bulacan. Mayor, bakit naman nasama pangalan mo dyan? Okay, tuloy. Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon City, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City. Ang haba! Grabe, ang daming listahan. Kong Antonieta Yudela of Sambuanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento, ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25%. Ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City. Biruin nyo ganun kakorap yung natin, diba? Yung bansa natin. Mapapolitiko or nasa sangay ng gobyerno. Diba? Sinabi nga natin yan eh.
Hindi lang naman ho sa DPWH may nangyayaring katiwalian. Hindi lang yan sa DPWH, may nangyayari din yan sa ibang ahensya ng gobyerno. Diba? Kasi magtataka kayo paano nakapasok yung mga sasakyan ni Diskaya dito? Diba? Puro, ano yun? Puro imported yun. Kung halaga no, 40 million din yung babayaran mo papasok dito. Antindi, no? At ang malapit dito, diba, pag binawi yung sasakyan niya, baka mag-agawan yung mga congressman. Joke lang. Patuloy. District Engineer Manny Bulusan of DPWs North, Manila, Deo. District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWs Bulacan, Sabdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPWs Quezon 2nd, Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na bilis, 25%. Of DPWs Quezon 2nd, Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Boom! Ayun, antindi, no? Para kay Saldico. Tapos bigla nawala si Saldico, nasa Amerika. Antindi, di ba? Asan si Saldico? Yun ang tanong. May sakit daw. Sabi. Ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Antindi. Si Speaker, pinakamalapit na kaibigan. Mga kaibigan, palakpakan. Antindi, no? Malupit. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC, at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party. Akala ko si Arjo Atayde lang yung nadawit. Yung pala kasama pa rin pala tatay niya. Matindi, no? List, Kong Eliandro Jesus Madroña of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat specific. Yan, natapos din. No? Ito pa isa. Dalawa yan Maganda yung, yung paglalahad nila. Pero delikado yun. Actually, delikado talaga yan kasi talagang malalagay sa alanganin yung buhay nila. Diba? Ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap.
Ilan sa kanila ay sina Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Agap Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman... Uy, di ba yun yung dating mayor ng Marikina? Di ba? Kong Chidoro. Na dating mayor ng Marikina, alam ko eh. Kong, naging mayor ka ng Marikina, di ba? Tapos, may napanood akong video mo na sinisisi mo pa yung galing sa Rizal, yung problema. Wala naman pala sa Rizal yung problema. Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwar Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon City, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. Grabe, no? Ang pinakamarami na nadawit na binanggit na pangalan, puro taga Quezon City. Kaya wag tayong magtaka. Wag tayong magtaka, bakit? Yung Quezon City binabaha ng ganun. Diba? Tas, ang matindi dito, yung tubig baha, hindi talaga baha. Tubig kanal. Ang dumi. Although binabaha naman din sa Maynila, pero hindi naman ganun kadumi yung tubig. Tsaka mabilis sumupa. Pero ang matindi dito, mga kababayan, yung ano, di ba? Puro taga Quezon City. Grabe, no? Tapos mantakin nyo ha. Ito, yung paglalahad nung mag-asawang Diskaya. Di ba? Isa-isa naman yung mga congressman, di ba? Nakikita niyo naman dito sa Facebook, dito sa social media. No? Isa-isa sila, lahat. Wala silang kasalanan. Wala silang kinalaman. Lahat sila malinis. Ang linis-linis. Grabe. Grabe yan. Ang linis-linis nila. Pinupolitika daw sila. Layo pa ng eleksyon. Pinupolitika, di naman si Diskaya makakalaban nyo. Grabe yan, no? Ito pa, panoorin din natin to. Sabi ko, ganito pala itong mga manggagamit na to. Nakakasama ng loob. Mabuti pa. Manggagamit, nakakasama ng loob. Kami nga, yung mga ano nga eh, yung mga ibang ano nga nagamit eh, hindi, di ba? Kaya nga tinawag na mangga yung mga yun eh. Di ba napalibing yung tatay ng ganun-ganon? Hindi ka ba nagtaka? Kontakin mo yun, nanalo dahil kay, di ba sa Duterte? Hindi ba manggagamit yun? Hindi sa totoo lang. Hindi mga kababayan, sa totoo lang. Ang nangyari mo dito sa kanila, parang sila yung sinusog dito. O sige, kayo mag-ano ng budget. Mag-ano. Tapos, pengi kami ha. Parang gano'n. Sa bandang huli, tsutsugihin kayo. Kayo ilalaglag. Di ba? Yun yung nangyari dyan eh. Sabi sa inyo, mag-iingat po kata. Mag-iingat po kayo. Kung papasok kasi sa mga ganyang di ba? Ang politika po, napakadumi. Totoo yan. Ang politika napakadumi, sobra. Bukod sa politika na napakadumi, di ba? Puro walang yaan tao. Nagbabago kulay pagdating sa pera. Kaya ngayon ilang politiko lang yung hindi ko naman sinasabing lahat. Di ba? Ilan na lang yung matitino dyan.
Diba? Merong ano diyan na natitira pang kahit papano, 'di ba? Yung talagang totoong may malasakit sa bayan natin. Hindi yung malasakitan lang. 'Di ba? Yun eh. Tuloy natin 'to. Ano po, tawag dito, mas mabuti pa na, ano na lang po, pangalanan ko na lang sila. Dahil una, ginamit nila kami, pero sa panahon nung kami naman ang nangailangan, talaga namang pinabayaan po talaga nila kami o hindi sila malalapitan. Mr. Diskaya, o kung sino sa inyong mag-asawa pwede sumagot. Itong bang mga binanggit nyo mga taga DPWH na tumanggap ng 25%, marami ba kayo dito mga hiningan ng tulong? Na mga tinext nyo na humingi kayo ng tulong? Actually po, yung tulong po na tinext ko sa kanila at chinat, yun po yung halaga ng dapat isauli nila sa amin. Opo. Grabe yun, oh. Mantakin nyo yun, hinihingi pa nila para isoli sa kanila. Di ba, porsyento yun eh. SOP ko, kumbaga SOP. Tibay ng mga to, no? Ano kaya sila nakakatulog sa ganyan, no? Po. Na balanse pa po. Iba kasi yung pagkakaintindi ko sa mga text mo rin sa mga ibang pinag-text nyo na messages. Alam mo, alam niyo mga kababayan na, ang maganda nito, ilabas niya yung yung messages. Yung mga nakausap niya. Yun yung isang bagay na magpapatunay. Di ba? Kasi hindi mo pwede i-deny na yung number na yun, hindi iyo. Lalo na kung nakaline yun. Di ba? Nakaline yung number. Bukod doon, naka-register din SIM card. Di ba? Yun nga lang, wag na tawag nito, manipulate. Mabura sa system. Sanay na sanay sila dyan. Diba? Tuloy. Wala ka na raw pera sa bangko, na-freeze na raw yung pera nyo sa bangko, kaya nangihiram kayo ng 30 to 40 million pambayad sa abogado. Am I correct? Yes po. O, bakit iba yung sinasagot yes mo po, sa opo. akin? For example po, yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po. Bali, 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya? Na anong klaseng chat ito? pera po. Na pera po. Na ibinigay mo kay Congressman Atayde, ganun ba? At sa tatay po niya. Sa tatay niya? Opo. Well, hindi. Okay. Doon sa mga ibang tinext mo, kaya nyo, katulad ni Congressman Atayde, tumulong ba? Binalik ba? Hindi po. Nakiusap po na... Yung tenor ng text mo, Asa ka ba? yung pinabasa sa akin, hindi yun ang tenor mo eh. Ang tenor ng text mo, humihiram ka ng pera dahil wala ka na raw kapera-pera, na-freeze na raw yung pera sa bangko, at kailangan mo ng pambayad ng abogado. Correct? Grabe yan. yes po, Your Honor. Pero hindi mo pinapasoli kung ano yung dapat isoli. Hindi po. Bali, utang po ang dating ng tema ng dating ko, pero pinasasauli ko po yung mga kinuha nila sa akin. You want me to read the text that you forwarded to one of the officials of the DPWH? Yes po. Sige po. Gusto mo? Yes po. Lahat po. Tinext ko sila lahat. Napakarami po nila. Opo, napakarami po nila. Hindi ganun ang tenor na pinababalik mo yung Grabe, pera. ang dami nila, no? Doon sa text na yun, wala ka ng pera. Ibig sabihin, kung hindi ba sila tumulong sa'yo, idadawit mo sila rito. Hindi po. I'm not Hindi po. defending them, ha? I'm not defending them, ha? Mr. Chair, bali, ang ginawa ko po, lahat po itong mga gumamit po sa amin, tinext ko. Tapos, gusto ko lang pong malaman sa kanila na kahit isa po sa kanila ay walang tumutulong sa amin ngayon at kami po ay kinukutya ng buong publiko. Kaya tinesting ko lang po sila kung maaasahan po ba sila. Dahil nung panahon po na ginagamit nila kami, patuloy po kaming bigay ng bigay po sa kanila. So, mapapasin niyo po, kahit isang reply, nagtataguan lahat, hindi nila kami binilikan. Hindi naman po namin talaga kailangang mangutang sa kanila. May pera naman kayo. Ang problema nga na-freeze. Kasi nga gawa ng, di ba, naibulgar na yung katiwalian. Di ba? Kung di ba naman kayo, di ba? Ewan na lang. Tatanga-tanga.
At nagpagamit kayo sa mga yan. Alam niyo naman ang politiko. Politiko, taga-gobyerno, sa bandang muli ilalaglag ka niyan. Iwan ka sa ere niyan. Pa naman po kami. Pero tinasting ko po sila, sabi ko ganito pala itong mga manggagamit na to. Nakakasama ng loob. Mabuti pa, ano po, tag ito, mas mabuti pa na, ano na lang po, pangalanan ko na lang sila. Dahil una, ginamit nila kami pero sa panahon nung kami naman ang nangailangan, talaga namang pinabayaan po talaga nila kami o hindi sila malalapitan. At katunayan, iba po doon sa mga tinat ko, may mga, ano pa po, undelivered, ano pa po, obligations. Yo, no, nag-react lang tayo doon sa video ha. Sa video ng balita. Saka doon sa hearing ng Senate. So makikita nyo dyan mga kababayan. Kawawa talaga. Itong mga kontraktor. Oo, sagana sila sa pera sa una. Pero pagka nagkabukingan na, nagkagipitan na, yan na. Iiwan na sila sa ere nung mga politiko na yan. Diba? Iwan na sila niyan. Kasi gamitan mo talaga pagdating mo sa ganyan. Sa pera. 100% po yan. Diba? Marami dyan manggagamit. Kasi, kailangan kanila eh. Kailangan nilang kumita, kailangan nilang pondo. Diba? Saan sila kukuha? Hindi galing sa nakaw. Mga animal na yan, di ba? Tapos, maglilinis-linisan pa. Ito pa isang video, panoorin natin. Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Correct. Marami din sa inyo, mga politiko, ang Boom. nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati. Totoo yan. Maraming politiko nagpapataba ng bulsa nila. Diba? Nakikihati. Natandaan niyo sinabi ni BP Inday? Diba? Humihingi doon sa pondo ng DepEd na allocation para doon sa mga rehabilitation ng mga classroom. Diba? Para sa mga estudyante. Mga animal, di ba? Nanghihingi pa. Ganun sila katakaw sa pera. Hindi mo natin mawawala pag ang tao po talaga ganyan sa pera, patay gutom mo tawag dun. Hindi usap pagkain sa pera. Kasi may mga ganun mo talagang tao. Vlogger nga, meron, marami. Tuloy natin to. Yan, mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang Grabe, ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakip butas kasi Correct. kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Grabe, mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Totoo yan. Kasi ang laki ng porsyento nila eh. Kada galaw may porsyento yung mga yan eh. Alam natin yan kasi tagal na ho yan Hindi lang naman ho yan ngayon nangyayari. Matagal na ho yan. Kahit sa pelikula, di ba? May mga ganyan-ganyan. Pero nangyayari sa totoong buhay. Sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Yun. Kaya, wag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Correct. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Yes. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Sa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Grabe. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera Di ba? Naawa pa siya. Pero inamin niya, ninanakaw daw nila ang kaban ng bayan. Sana nakonsensya ka noon, hindi ngayon. Dahil nasukol na kayo.
Ang the best way na lang na magagawa mo dyan, tingin ko, maging witness. Tapos ibalik mo lahat ng nasa inyo. Diba? Ng taumbayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Ngayon pa niya nasabi niya, no? Ang lalong mahirap, lalong naghihirap. Di ba tayo naawa? Nung bumili ng payong yan, eh. Di ba? May kasamang sasakyan paggugot. Grabe yan. Tapos sasabihin niya yun, di ba? Wala na eh, nasukol na eh. Pero kung tutusin, dapat lahat to managot. Yun yung dapat dyan. Hindi lang itong mga kontraktor na to. Dapat managot din po yung mga ano na yan, yung mga politiko na yan. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Aray ko! Bakit nandun siya? Biglang may sumingit, no? Hindi, ginawa lang naman kasi natin yun sa social media. Right? Yan nga yung sinasabi dito mga kababayan. Kaya nga kung pag-uusapan natin, di ba? Dapat na nga ba'y balik? Di ba? Para sa akin, ha? Kayo tatanungin ko. Pabor ka ba? Dapat na bang ibalik, di ba, ang death penalty sa kasong plunder? Di ba? Kasi ang dami nung nangyari niyan. Ilang plunder case na po ang nangyari noon hanggang ngayon. Nakukulong na ilang taon. Lalaya, lalabas din. Di ba? Tapos pag nasusukol, isa-isa nasusukol, walang umaamin. Tandaan nyo, ha? Di ba sabi nga natin kanina eh, yung mga politiko na yan eh, hindi umaamin. Ha? Hindi sila nagsisiaminan. Walang umaamin. Oh. Diba? Ito. Ano ba tong congressman na to? Yan. Isin lang natin. Ayan. Kaya sabi niya, wala po akong tinatanggap sa anumang pera o pabor mula kay Mr. Diskaya. Binanggit yung pangalan niya, di ba? Siyempre, wala talagang aamin sa ganyan. Representative Leody Tariela. Yan. Anong lugar to? Occidental Mindoro. Grabe, no? Lahat ng binanggit ng Diskaya dyan, walang kinalaman. Promise. Walang kinalaman sila. Pero ba umamin sa ganyan? Walang umamin sa ganyan. Ewan natin. Grabe yan, wala namang umaamin sa ganyan. No? Ito pa. Grabe. Wala akong umaamin sa ganyang mga senaryo. Ito. Ito naman si Mayora pala. Si Mayora ata to. Ayan. O, ayan, no. Diba? Yan ang sabi ni Mayora. Grabe yan, no. Yan ang basahin natin. Kung sino man ang gumagamit sa pangalan ko, mangilabot naman kayo. Kitang-kita naman ng marami kung gaano kaganda ang San Jose del Monte ngayon. Grabe yan. Kitang-kita naman nga. Ay nako. Eh no. Kitang-kita naman gaano kaganda San Jose del Monte ngayon. Walang ghost project. Wow. Palakpakan. Walang ghost project. Diba, sabi niya. Dito, pang world class ang aming infrastructure. Makadaan nga dyan. Tignan natin kung walang lubak.
World class, ha? Infrastructure nyo, ha? Mayora, ha? Sabi mo, ha? Ayun, ha? Mayora, si Mayora, ano to? Mayora. Ayan. Florida Robles. Ayan. Siya yung mayor dyan. Ma? Wala daw dyan. Kaya sabi niya eh. Oy, mga taga San Jose! Pang world class na ba ang San Jose ngayon? Pakipost mo sa social media, di kami updated. Baka naman. Kung pwede lang, ha? O, ito pa. Yan, o. Grabe, no? Congressman Arjo Atayde. Biruin mo, napakaano ng itsura ni ano dito ni Congressman Arjo Atayde. Napaka-inosente. Oh, wala ko sabi masama, ha. Sabi ko lang inosente. Ayan, o, di ba? Sabi niya yan, no? Ay, ano, sabi niya, basta, ang sabi niya dito, wala naman nga daw siyang kinalaman doon sa nangyayari na yan, di ba? Sa nangyayari na yan sa pagbanggit sa kanya ng mga diskaya. Pero may tanong ako sa'yo, Kong. Bakit mo iniwan ng showbiz? Ano ba mas malaki? Hindi, ako tinatanong ko lang. Ano ba mas malaki? Diba? Showbiz ba? Kaya nagtataka mo kami. Kasi, ang dami ng artista na pilit pumapasok sa politika. Para nga naman daw maglingkod. Diba? Para maglingkod, syempre. Makatulong sa bayan. Makatulong sa bayan nga ba talaga? Kaya napaka-inosente ni Kong Arjo dyan. Diba? Tsaka ano, diba, kung talagang walang kasalanan siya, eh, patunayan na lang niya. Kaya nga tinatanong lang natin eh, ano ba mas malaki? Yung pag-aartista ba o yung pagpasok sa politika? Kasi pati yung mga dating bold star, pumapasok na sa politika eh. Diba? May isang tanong pa ako kung kasi nabalitaan ko ito, chismis lang naman. Nagpagawa daw kayo ng mga bahay dyan sa lugar nyo. Diba? Sa Butuan City. Butuan City nga ba? O basta Butuan. Diba? Nagpagawa daw. Kasi negosyante daw ang iyong ama. Bakit nababanggit ni Diskaya? Anong negosyo ba yan? Paki-share naman. Di ba? Hindi kasi may nagkwento lang sa akin. Ang dami daw nagpagawa daw yan ng bahay. Pero hindi naman ho ngayon. Nung nakaraan pa po. Nung naging congressman na siya. Nagpagawa ng bahay ko kailan congressman na yun, no? Kaya magtataka ka talaga. Ako, nagtatanong lang naman ho, ha? Wala akong masamang intensyon. Diba? Nga to pa, si Kong, diba, ng Ako Bicol, panoorin ho natin, ayan. Kasi pag magtatanong po kayo, dapat, wag mo masyadong ano, si ate ganda eh, nagtatanong, yun tuloy, napamura si Kong. Panoorin natin, nagba-viral po ito ngayon. Kong, salamat po sa oras. Ito pang ina. Kong? Kong, you're on air. Hello? Nakalimutan niya, on air siya. Ulit natin. Kong, salamat po sa oras. Ito pang ina. Kong? Kong, you're on air. Hello? Hello. Kong, bakit? Matagalit si Kong. Napamura si Kong. Ito minura ni Kong.
Di ba? Minura niya natin si ano. Di ba Sheryl ano ba yun? Minura niya ba? Grabe ano. Viral ngayon yan. Viral ngayon yan. Ang dami ko nakikitang video niyan. Kung saan. TikTok, YouTube, Facebook. Hindi niya. Napamura si Kong. Napamura bigla eh, no? Diba, ano yan? Ako, Bicol Party. Second nominee yata yan yan, no? Saldi ko. Pamura si Kong. Ha? Galing na. Tapos, ang bait sa personal yan. Santo Santito. Ay, nako. Kaya kayo mga kababayan, mag-iingat po talaga kayo pagdating sa politiko. Kasi marami yung pakitang tao. Baka murahin na lang kayo. Sabi sa inyo eh. Wala na mong ano ngayon. Kumbaga sa ano, marami yung talagang papanggap ngayon. Di ba? O ito pa. Ito. Yung lola nyo, ayan o. Nagkagulatan kanina, biglang kinuha niya eh. Yung posisyon ni Marcoleta. Ayan o. Tignan niyo yung sitwasyon, di ba? Lisa Ontiveros being eyed to replace Rodante Marcoleta as a blue ribbon chair. Ano kaya mangyayari pag ito nag-imbestiga? Hindi, totoo lang eh, di ba? May umamin nga na binayaran niya ng milyon eh. Para mag-witness eh. Tanim witness, kumbaga. Tapos ikaw gusto maging ano, blue ribbon. Hindi ba nakakaano to, mga kababayan? Kayo humusga. Di ba? Kayo humusga, tapos gusto niyo maging ano, blue ribbon. Malamang yan. Yung flood control nga, kinoconnect na nila sa Duterte. Diba? Mantakin nyo yun ha. Yung flood control, kinoconnect nila sa Duterte. Ang bahaho, nandito sa Metro Manila at sa Luzon, ang gusto nilang gawin, mag-imbestiga sa Davao. Grabe to mga kababayan, no? Mantakin nyo yun. Tapos, binubuhay na naman nila yung issue ng war on drugs. Diba? Kahit na nandun na si Duterte ha, si former President Rodrigo Duterte sa The Hague, binubuhay nila. Hindi nila malaman paano nila tatapalan yung issue. Yung issue dito sa flood control na to, dito sa DPWH na to. Kasi nagulantang na tao eh. Di ba? Kaya nga, hindi nila maintindihan kung anong gagawin na nila. Parang gusto nga nila ano na lang uli sa China, makipagbombahan ng tubig eh. Para matabunan lang eh. Issue. Di ba? Yung isang congressman na na yung mahaba yung ngipin, di ba? Ang pinapasok ng issue sa DepEd. Tsaka dun sa hindi naman nung natin sinasabing wala akong korupsyon na nangyari sa DepEd. Meron at meron talaga. Pero hindi naman lahat yan. Nalalaman talaga ng namumuno. Diba, minsan nagkakagulatan na lang, may ganyang issue, may ganung diba? Kahit si Tatay Digong noon, nagulat siya na ang daming delayed project. Tapos mayroong mga anonymous na, kumbaga, kaduda-duda na proyekto. Kaya nga ang daming binalacklist ng 2018. Tapos kinoconnect nila, ang sabi ng isang attorney na kakampwet, sabi niya, sino ba presidente ng 2016? Eh di si Duterte. Ang tanong ko sa inyo, kailan mo ba na yung St. Gerard na yan, di ba? Yung pag-aari ng tatay niya, yung Diskaya. 2015. Di ba na-suspend? Na-suspend sila ng 1 taon. So, ibig sabihin, kay Pinoy pa lang, di ba, kay Pinoy, may nag-aano na sila, nag-ooperate na sila.
O nasuspend sila, tapos nung nagbalik sila, nag-reapply sila, kumukuha uli sila ng proyekto sa gobyerno, 2018, 16, 17, o isang taon lang mahigit, 18, kasama sila sa sinuspinde ni Pangulong Duterte, ni PRRD. Tama? Yun yung ano ron issue dun Ito yung katotohanan, wag mo natin kalimutan. O ngayon, tinabunan ngayon, di ba? Issue na yan, tinatabun, pilit nilang binabago, or nire-revise, diba? Tinitwist nila yung issue. Anong taon ba bumalik yung yung mga diskaya? 2023, diba? Iba kasi ayaw mag-research. Research ba? Research. Diba? Google. Yun yung na yun So, nakakayaw talaga tong mga to, gumagawa ng issue. Ang dami nilang, di ba? Gusto nilang matwist yung issue, matabunan yung issue. Gusto nilang ibato, di ba, sa Duterte. Puro patungkol sa Duterte. Di ba? Tapos tatakbo pa tong presidente. Antindi, di ba? Nanalo nga lang senador yan Humingi ng tulong kay Inday Ngayon gusto niya ng kalabanin si Inday. Kaya sabi sa inyo, mag-ingat sa mangga. Right? Sinasabi, mag-ingat to tayo sa mangga. Kasi marami niya kahit hindi politiko, may mga mangga. Mangga gamit. Totoo yan. Diba? O ito pa. Isa. Ito. Speaker. Diba? Excuse. Yan, si speaker. Nakita ko pala si speaker, tatawa na ako. Grabe, Sa panahong ito, higit natin kailangan ang pagkakaisa sa Senado at Kamara para maihatid ang ginhawa sa taong bayan. Puta, tindi, ginhawa sa taong bayan. Alam na kaya sinasabi niya? Ang dami kayo na di ba? Nalubog sa baha. Nasira yung mga kagamitan. Nasira ang sasakyan. Ginhawa pa mo? Antindi, ginhawa Speaker, ginhawa ba? Kinikengkoy mo ba kami, speaker? Alam mo, pinakamagandang gawin mo, speaker, mag-resign ka na. Sa lahat na naging politiko, ikaw ang pinakamatindi. Wala kang nakalaban. Diba? Wala kang nakalaban. Diba? Pinadisqualified mo para kasi abante. Diba? Yung kalaban pinadisqualified. Ang tindi na ito, Sa panahong ito, higit natin kailangan ang pagkakaisa sa Senado at Kamara para maihatid ang ginhawa sa taong bayan. Anong ginhawa? Sa mahal ng bilihin? Diba? Sa mahal ng gastusin? Diba? Kinain kami ng baha ng flood control. Hindi malaman saan napunta. Grabe yan. Puro ginagawa ng kalokohan yung kinikengkoy na ho tayo mga kababayan na itong mga to. O yan pa. Ba sabi ko sa inyo, hugas kamay silang lahat. Lahat sila malinis, wala silang bahid. Wala silang bahid. Korupsyon. Ayan o. Wala silang bahid korupsyon. Yan. O, diba? Ayan na sabi. Walang sino man ang kayang manuhol sa akin.
Eh di wow. Tapos sabi ng mga Diskaya, meron pa daw sa'yo, meron ka daw dun sa ano, meron ka daw cut. House Speaker Martin Romualdez has called the Diskaya couple's claims about his name being used to obtain the commission from the infrastructure projects, calling it false, malicious, and nothing more than name dropping. Ayun nga sinabi, di ba? Yung congressman na nangihingi, ang binabanggit, pangalan niya. Di ba? Ayun nga sabi nung mag-asawang Diskaya. Tapos i-deny pa nila. Mamantakin niyo yun. Sino maniniwala dito? Sino maniniwala sa kanila, di ba? Lahat sila malinis, walang bahid. Ha? Yun sinasabi dito, mga kababayan, no? Niniwala ka ba dyan? Grabe, no? Lahat sila walang bahid ng dumi, wala silang ano. Pero, alam nyo, alam na ng taong bayan, alam na ho natin yung nangyayari. Pero itong mga to, pilit nilang i-deny. Totoo naman eh. Pilit nilang i-deny. Kaya sa saldi ko, sa ibang bansa, nagpapagamot daw. Bakit? Wala na bang magagaling na doktor dito sa Pilipinas? Ba't kailangan mo pumunta sa Amerika? Tapos, mantakin niyo yun ha. Ang sabi pa ng ano, di ba? Pilit nilang itinatago si Saldico na, tinatago ba? Pilit nilang dinidepensa si Saldico na hindi kailangan daw umatin. Di ba? Sabi ni Abante. Pero yung Quadcom, pag iimbestigahan, hindi, ano, yung against sa kanila, hitik na hitik sila na papuntahin. Pag hindi ka pumunta, isusupwi na kanila. Diba? Iko-contempt ka nila. Ganito yung mga to. Iko-contempt ka ng mga to. At hindi to mga to eh. Pero sila ngayon, ayaw nilang humarap. Diba? Ito mga kababayan, sinasabi ko sa inyo. Huwag naman sana, 'di ba? Na nangyayari na sa 'di ba, sa ibang bansa. Somewhere in in India. 'Di ba? Huwag naman sana mangyari. 'Di ba? Pero yung nangyayari ho sa bansa nila ngayon, napakalaking nun, impact nun. Na sakripisyo ng bansa na yun. Kasi babagsak po yung ng bansa nila. Marami hong hindi magandang mangyayari sa bansa nila. Nagkakagulo. So yung nila, kumbaga, ekonomiya nila babagsak. Pero maniwala kayo, pagtapos nila na nagpasa nila yan, aahon yan. Bubulusok yung bansa na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi nawala yung korupsyon. Yun yung bagay na dapat mawala dito sa bansang to. Di ba? Yun yung bagay na dapat mawala sa bansa natin. Yung korupsyon na yan. Kasi matagal na po tayong, di ba, pinahihirapan ng mga politiko. Bibigyan ka ng kapirasong ganito, tatanawin mo ng utang na loob. Kaya na, 30 taon, 40 taon mo susuportahan. Diba? Hindi mo naman utang na loob yun. Kasi yung ginamit na pera sa'yo, pera din ng taong bayan yun. Pera natin. Yun yung bagay na yun. Yun na mahirap sa utang na loob eh. Binigyan ka lang ng ganito. Kasi ang dami ko kilalang ganyan. Die hard.
Die hard sila sa ganyan. Promise. Ewan ko mga kababayan ha, pero pagdasal ho natin, diba? Na kahit papano, mapanagot ho itong mga to. Kaya nga sabi natin, mas maganda ho talaga sana maibalik na yung death penalty. Kasi pag naibalik ko yung death penalty, marami yung mangingilag na gumawa ng katarantaduhan. Isipin nyo ha, 1.2 trillion yung budget nung nakaraan. Saan mo napunta? Diba? Right? So, yun lang naman mga kababayan, nag-live tayo. Sabi ko, saglit lang. Napaano tayo? Umabot tayo ng ano? Kulang-kulang 1 oras. Yung saglit mo, kulang-kulang 1 oras. Ang haba kasi ni pang video eh. Alright, so don't forget to like and follow sa ating Facebook, no? And subscribe sa ating mga channel from YouTube to TikTok and Facebook. Yon, at ingat kayo at hanggang bukas muli, no? Nag-try lang ako mag-live dito sa Facebook, no? Don't forget to share ang ating mga video na ginagawa at video reaction, no? Yon. So maraming salamat po sa lahat. Alright? So ingat ulit at kita-kita ulit sa next video na ating gagawan at kukomentuhan. Diba, dito sa mga video na to. Sa Daily News, no? DTV News, no? Ako nga pala si The Vice at magandang gabi sa inyong lahat. Alright.